مرشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katotohanan, ang lahat ng pagpupuri at pagdadakila ay naukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo'y pumupuri, sumasamba, humihingi ng gabay, kapatawaran, laban sa kasamaan ng ating mga sarili. Kung sino man ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas, sarilong Islam, ay walang makapagliligaw sa kanya. At kung sino man ang hayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw, ay hindi siya makakatagpo ng gabay, maliban sa gabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saksiyan natin na walang ibang Diyos Rab na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At saksiyan natin ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo, Propeta alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway matamo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga sahaba, kasamaan, tagasunod, 10 ng kanyang mga pamilya, kamag-anak, at sa lahat ng mga tao tumatahak at tatahak sa matuwid na landas hanggang sa uling araw. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan natin, ang pagbungad ng pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saan man sulok ng daigdig sa kamusliman, ayun po ay ang pagbungad ng pagbati. At sa mga kababayan naman natin na mga nandito po sa Pasig at inaabot ng ating video sa ating live, at inaanyayahan po namin kayo na makinig, magsuri at magtanong patungkol sa pananampalatayang Islam. Opo. At mga kapatid, mga magulang, mga kababayan, nandito po kami upang iparating kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Ako nga po pala si Abdul Rashid Pabre, balik Islam, from Bulacan, Bulakenyo. Ang aking nanay ay Bicolan, ang aking tatay ay Ilocano, at ako naman ay lumaki sa Bulacan, Tagalog. Opo. At nakapag-abroad, nakapunta ng Middle East, at nakapag-aral na konting kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Una sa lahat, mga kababayan, binabati po namin kayo ng magandang hapon, magandang gabi, magandang nation o ambag na sabihin po kayo ay mag-Muslim o sabihin na kayo ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Ang sa amin lang po, mga kababayan, iparating kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim at sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Kami po ay mga dating Katoliko at yumakap sa pananampalatayang Islam. Kami po ay tinatawag na aming samahan ay dito sa Pilipinas. Meron po kaming grupo, yung Salam Police Advocacy Group, SPC. Ibig sabihin po, kami po yung mga umaayos kapag may mga problema, yung mga Kristiyano at Muslim. Opo, at kung meron kayong mga complaint sa Muslim, pwede po kayong pumunta sa NCMF, National Commission on Muslim Filipinos. Opo, at pwede kayong pumunta sa munisipyo, may Muslim affair po rito, at marami po Muslim, at maraming masjid, maraming mosque. Pwede po kayong magtanong patungkol sa pananampalatayang Islam. Opo, at kung meron kayong mga tulugay na gusto nga lang na may mga reklamo kayo sa Muslim, pwede po kayong pumunta sa Campo Grande, sa Salam Police SPC. Yun po ay pwede kayo sumadya. Opo. At pwede rin kayong sumulat o mag-email o pumunta, magpa-schedule sa ating mahal na senador na si Robin Padilla, si Abdul Aziz. Opo. Ang sa amin lang, mga kababayan, iparating sa inyo at tanggalin ang mga barriers, mga harang ng pagitan ng Muslim at Kristiyano. Opo, ang una nating paksa, mga kababayan, na bibigyan natin ng linaw, insyaallah, ano ang Islam? Opo, sino po nakakaalam
ng ano ang Islam. Opo, siguro sa mga kababayan natin na hindi pa alam, ang pagkakalam nila ang Muslim at Islam ay isa lang, magkaparehas lang. Ang Islam po at Muslim ay magkaiba. Ang Muslim, ito ay tao na sumusunod, tumatalima. Ang salitang Islam po mga kababayan, ito po ay Arabikong salita na hinamo sa ugat ay hud ay salam. Nang ibig sabihin naman po ng hud ay salam, ang ibig sabihin ng salam ay kapayapaan. Ang Islam po, ito ay galing sa tagapaglikha. Hindi po siya bagong reliyon, hindi siya tinatag ng mga propeta, hindi siya pinaregister sa SEC. Ang salitang Islam po ay Arabikong salita. Opo, kaya nandito po kami. Kung meron kayong nakagalit o nakaaway o meron kayong nakitang mali sa Muslim, pagkakamali ng isang tao yun, hindi po pagkakamali ng pananampalatayang Islam. Kaya ang Islam po, ulitin natin, ang Islam, submission to the will of only one God, surrender. Islam is way of life. Islam is peace. Ang Islam po ay Arabikong salita. Hindi po siya pagkain, hindi bagay, hindi lugar, hindi tribo. Ang salitang Islam, ito ay reliyon na galing sa tagapaglikha. Dapat po maunawaan natin yan, mga kababayan, ang salitang Islam at Muslim ay magkaiba. Ang Islam ay reliyon, ang Muslim ay tao. Opo, tandaan natin mga kababayan, kung naaralin po natin ang history ng Pilipinas, sa mga kababayan natin na nagdirito, ang history ng Pilipinas, kung babalikan po natin, 13 siglo pa lang po, ay may Arabong misyonaryo na lumapag sa Mindanao. Opo, 13 siglo pa lang po, ayun po ay si Sharif Maktoum, Rahimahullah. At dumating ang mga Hapon, dumating ang mga Amerikano, dumating ang mga Kastila, ang bansang Maharlika po, ang mga Moro, ang mga Maranao, ang mga Tausog, Maguindanaon, ang mga tribong Maranao, sila po ang nakipaglaban sa mga Kastila, sa mga Amerikano, sa mga Hapon, ang mga Moro, sila po ang nakipaglaban, ipinaglaban nila sa mga dayuhan, ang bansang Maharlika. Ayun po ay bawang katotohanan, mga kababayan. Kaya pag nakakita kayo ng mga Moro, mga Muslim, sila po ang totoong original, sila po ang nakipaglaban, sila po ang may dugong Pilipino, Maharlika. Ang bansang Pilipinas ay dati ay Maharlika at dumating si King Philip II, ang hari ng Spain. Kaya ang bansang Maharlika napili niya sa Kastila, napili ng Kastila, sa Brunei, sa Amerikano, Subhanallah. At yun, nung napili na itong bansang Maharlika, pinangalan ni Haring King Philip II, ang hari ng Spain. Kaya tinawag po ang ating bansa na Philippines dahil kay Haring King Philip II. Opo, yun po ay parang katotohanan. Kaya kung aaralin natin mga kababayan, dumating ang mga Hapon, dumating ang mga Amerikano, dumating ang mga Kastila. March 16, 1521, Philippines was discovered by Ferdinand Magellan. Opo, March 16, 1521, Philippines dumating ang mga Kastila, si Ferdinand Magellan, ang dala ng mga barko ay ang mga Rebulyo. Opo, kaya tandaan natin mga kababayan, kung meron kayong mga nakagalit o may nakita yung mali sa mga Muslim, pagkakamali ng isang tao, hindi kasalanan ng pananampalatayang Islam. Kaya ang Islam po mga kababayan, ito'y Arabikong salita. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islamadina. Sa araw na ito ay aking kinumpleto at ganap ang din na ito. Ito ang Islam. At aking kinumpleto ang aking mga biyaya at pinili ko sa iyo ang Islam bilang pamamaraan ng buhay. Opo, ayun po yung tamang kahulugan ng Islam. Islam, submission to the will of God. Islam religion to all prophets. Opo, sa Islam po mga kababayan,
Tinuturo po rito ang purpose ng pagkalika ng Diyos sa atin. Nilikha tayo ng Diyos upang sambahin lamang ang tunay na tagapaglikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na Diyos na tagapaglikha, sinabi sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi raw nilikha ang mga jin, ang mga engkanto, at ang mga tao, at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri at layunin at bukod tangi upang sambahin lamang ang tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, tandaan natin mga kababayan, ang sambahin po natin ang tagapaglikha na tunay na Diyos na si Allah at hindi yung inilikhang tao, hindi yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, Diyos Kahoy, Diyos Bato, Wayadibila. Ayan ang pinakamalaking kasalanan ng angkan ni Adam alayhis salam ng mga tao na sumambatay sa mga Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, Diyos Kahoy. Tandaan natin, ang Diyos po hindi pwedeng ipako, hindi pwedeng mamatay, hindi pwedeng matulad, at sa Kanya ay walang mahalin tulad. Opo, bakit? Bakit po mga kababayan? All respect po, humihingi po kami ng pagpasensya sa inyo. Tuwing mahal na araw po, si Jesus Christ, ang inyong Panginoon, pinapatay nyo tuwing mahal na araw. Subhanallah, ang Diyos po, hindi po pwedeng maipako, hindi pwedeng maidlip, hindi pwedeng mamatay. Dahil, ang Diyos, kapag namatay ang Diyos, wala na pong Diyos. Subhanallah. Tandaan nyo, ang Diyos, hindi pwedeng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Kaya kaming mga Muslim ay sumasamba, pumupuri, tumadakila sa tunay na tagapaglikha. Hindi siya naipako, hindi natulog, walang katulad. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bata'udu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin, Qul huwallahu ahad. Ipahayag si Allah ang nag-isa, Allahu samad, Allah ang walang hanggan, ang ganap sandingan ng lahat. Lam yalid wa lam yulad, hindi siya pinanganak at lalong hindi siya nagkaanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at sa Kanya ay walang mahahalin tulad. Opo, kaya kapag ang Diyos nyo mga kababayan, malaking kasalanan yan hanggat nandito po tayo sa mundo. Kapag ang Diyos natin namamatay, napako, natulog, kaya tubila, ang Diyos ay hindi pwedeng maipako, hindi pwedeng mamatay, at sa Kanya ay walang mahalin tulad. Kaya yung mga sinasamba natin, mga Diyos-Diyosan, Rikulto, ito po ay malaking pananagutan natin sa ating libingan. Handaan natin, hindi po natin madadala ang mga napundar natin sa mundo. Kayamanan mo, ari-arian mo, karir mo, diploma mo, sabihin mo na lahat mabuti, masamang mabuti kang tao, wala kang inagyabiyadong tao, matulungin ka, mabait ka, marami kang tinulungan. Hindi po yun ang tamang pagsamba sa Diyos. Ang tamang pagsamba sa Diyos ay ang pagkilala, pagpuri, pagdakila, pagsamba na walang ibang Diyos maliban sa tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Patatawarin ang kasalanan natin, mga kababayan. Huwag lang tayo magtambal, huwag lang tayo sumamba sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Kahoy, Diyos Espiritu, Diyos Bato. Ang dapat natin sambahin ay si Allah na tunay na tagapaglikha. Bakit? Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kulong bani Adam, kata wa kairun atain at tawabun. Ang angkan daw ni Adam alayhis salam ay makasalanan, nagkakamali. Ang pinakamainam sa mga makasalanan ay yaong nagbabalik loob sa tunay na tagapaglikha. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Paano yun? Ibig sabihin po mga kababayan, yayakapin natin si Allah, isusuko natin ang ating sarili, iwawaksi, isusumpa, manunumpa, na wala na tayong sasabayin maliban kay Allah. Mga Rasulullah, hanggang nandito tayo sa mundo, isuko, dakilain, puriin natin ang tunay na tagapaglikha at sumunod tayo sa lahat ng mga sugo at propeta. Inshallah, at hanggang dito na lang, mayroon pa magsasalita at
Maraming salamat po sa mga nakikinig at makikinig pa. Naway tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tawfikan at magkaroon tayo ng tamang konsepto at kaalaman sa pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Ibibigay na natin sa ating kapatid, si Ibrahim, dating pare pastor at nangaral sa simbahan. Pakinggan niyo ang kanyang sasabihin. Maraming salamat po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid kong kamusliman, sumasa inyong kapayapaan sa mga kapatid kong kakristyanuhan na akong pinamulan.